Limang reason kung bakit ang isang pasahero ay na-o-offload ng immigration dito sa atin, sa Pilipinas. Lima yan na sasabihin ko agad and then i-explain ko isa-isa. Number one, lack of financial capacity documents. Number two, discrepancy ng dokumento. Number three, paano ba? Number three, yung lack of proof of relationship. Number four, failure to answer properly. Number five, yung fake documents. Ito, matindi yung number five, ano? And then, discuss natin isa-isa. Yung number one, lack of financial capacity documents. Dito pumapasok yung kasabihan na pagka ba wala kaming pera, wala kaming karapatan mag-travel. No. Hindi ka tinatanggalan ng karapatan mag-travel, pero dapat meron kang sapat na kapabilidad para ikaw ay mag-travel, meron kang sapat na panggastos para ikaw ay makapag-travel na magastos mo doon sa lugar na pupuntahan mo, no? And hindi po pwede yung kwento. Dapat dokumentado. Yung andyan pumapasok dyan yung kwento na o yung mga comment na mayaman ng tatay ko, mayaman ng pamilya ko, tumama ako sa loto, wala silang karapatang pigilan ako. O sige, pagpalagay na, mayaman kayo, pero ipakita mo by documents. Hindi po pwede rito yung kwentong barbero.